Paano pinapanumbalik ni Jesus ang iyong kaluluwa? Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Sabi sa Psalm 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul." Psalm 23 verses 1 to 3 ng English Standard Version. Sinasabi ng Bible na pinapanumbalik ng Diyos ang ating kaluluwa. Pero bakit ba kailangan ng ating kaluluwa na mapanumbalik? At paano ito ginagawa ng Diyos? Maraming paraan kung paano nasasaktan o napapagod ang ating kalooban. Pero kadalasan, nangyayari ito kapag sinusubukan nating harapin ng mag-isa ang ating sama ng loob, ang guilt, at ang pagdadalamhati. Ang totoo, hindi naman kailanman sinabi ng Diyos na kailangan natin dalhin mag-isa ang mga mabibigat na bagay na ito. Kaya paano tayo binibigyan ni Jesus ng kapahingahan at paano niya ito pinapanumbalik ang ating kaluluwa? Una, Jesus turns your heart into holiness. Ginagawang kabanalan ni Jesus ang mga sakit na nararanasan natin. Minsan ayaw nating bitawan ang sakit na dulot na ginawa ng ibang tao sa atin. Kinikimkim natin ang sama ng loob. At kapag paulit-ulit nating iniisip na gumanti o maghiganti sa taong nanakit sa atin, unti-unti tayong napupuno ng bitterness. Pero maari mong ipagkatiwala sa Diyos ang iyong sakit. May paraan ng Diyos na gumawa ng mabuti kahit mula sa masasamang bagay na nangyayari sa atin. Sinasabi sa Romans 8:28, "We know that in all things God works for the good of those who love Him." Romans 8:28 ng New International Version. Pangalawa, Jesus takes your sins on Himself. Inako ni Jesus ang iyong mga kasalanan. Hindi mo kailangan dalhin ang guilt mo ng matagal. Mga 5 segundo lang. Sapat na para mapagtanto mong nagkamali ka. Aminin mo ito sa Diyos. Humingi ng tawad at pagkatapos ay bitawan mo na. Pero maraming tao ang patuloy na namumuhay na daladala ang bigat ng guilt dahil hindi nila ito na ipapahayag sa Diyos. Sinasabi ng Bible, Jesus was willing to give His life as a sacrifice. He was counted among those who had committed crimes. He took the sins of many people on Himself, and He gave His life for those who had done what is wrong. Isaiah 53 verse 12 ng New International Reader's Version. Hindi mo kailangang patuloy na mabuhay na may guilt tungkol sa isang bagay na matagal nang pinatawad at kinalimutan ng Diyos. At ang pangatlo, Jesus feels your grief and heals your heart. Naunawaan ni Jesus ang iyong kalungkutan at pinagagaling niya ang iyong puso. Ang pagdadalamhati ay bahagi ng buhay. Tinutulungan tayo nitong harapin ang mga pagbabago at pagkawala. Pero minsan, na-stuck tayo
sa ating kalungkutan. At kapag hindi natin na proseso ng maayos ang ating kalungkutan, patuloy itong makakasakit sa atin. Pero may magandang balita. Nauunawaan ni Jesus ang iyong kalungkutan dahil naranasan din niya ito. Sinasabi sa Isaiah 53, He was hated and rejected by people. He had much pain and suffering, but He took our suffering on Him and felt our pain for us. Isaiah 53 verse 3 and 4 ng New Century Version. Pero hindi lang naunawaan ni Jesus ang iyong kalungkutan. Pinagagaling din niya ang iyong puso. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Psalm 147 verse 3, New International Version. Hindi kailanman nilaan ng Diyos na harapin natin ang buhay na dala-dala mag-isa ang lahat ng ating sama ng loob, guilt at kalungkutan. Gusto ni Jesus na lumapit tayo sa Kanya para sa restoration, para mapanumbalik niya ang ating kaluluwa. Nangako siya sa Matthew 11:28, Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Think about this, my friend. What hurt are you still holding on to that has become a grudge? Ask God to help you let it go and use it for your good. Anong sakit ang matagal mo nang kinikimkim na naging sama ng loob? Hilingin mo sa Diyos na tulungan kang bitawan ito at gamitin niya ito para sa ikabubuti mo. Pangalawa, think about this, my friend. What old sin do you still feel guilty for? Take a few minutes to confess it, to accept God's forgiveness, and to ask God to help you live in the freedom of being forgiven. Anong kasalanan mula ng nakaraan ang patuloy mo pa ring pinagsisisihan? Maglaan ng ilang sandali para ipahayag ito sa Diyos. Tanggapin ang Kanyang kapatawaran at hingin sa Kanya na tulungan kang mamuhay ng malaya dahil ikaw ay pinatawad na. At ang panghuli, think about this. What grief have you never processed? Ask God to help you work through it and bring you healing. Anong kalungkutan o pagkawala ang hindi mo pa tunay na napoproseso? Hilingin sa Diyos na tulungan kang harapin ito at pagalingin ang iyong puso. Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano at ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At sa araw na ito, piliin natin magtiwala sa Diyos na may hawak ng lahat.